mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon at sa mensahe. Dalangin ko po sa lahat na manatili po tayo na nananampalataya at sumasagana sa salita po ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito ay nahatdan tayong lahat ng kapayapaan ng ating Panginoon at alisin ng Diyos ang lahat ng mga maaaring maging balakid at hadlang sa ating pong paglago sa Panginoon. Thank you, Lord. Praise. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. Praise. For Thou, O Lord, art high above all the Thou art exalted far above, O God. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, O Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, O God. Amen and amen. Purihin po ng ating Panginoon. At muli ay dumako po muna tayo sa isa pong pagbasa ng talata sa Biblia. Kunin po natin yung aklat po ng Colossians chapter 2, verse 9 po. Sabi po ganito, For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sabi po sa Tagalog, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na yumuko panandalian at patuloy po nating ihayag sa ating Panginoon ang kanyang karangalan sa oras po na ito. Aming mapagpalang Diyos, muli sa iyong makapangyarihang pangalan, patuloy kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong trono ng kabutihan, habag at biyaya, upang sa oras na ito, Panginoon, muli kang pasalamatan sa mga oras at sandali na lumipas sa amin, sa maghapong ito, sa mga araw na dumaan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat. Salamat, Lord, for providing our daily needs, Lord. At tunay nga, Panginoon, na patuloy po namin kinikilala at pinapahalagahan ang mga kabutihan mong ito. At sa mga oras na ito, Panginoon, muli sa pagsisimula ng aming pong sama-samang pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, wala po kaming ibang nais, kundi, Panginoong Diyos, ay makita ka, Panginoon, sa bawat talata, sa bawat mensahe. At kayo po ay ganap na maparangalan, kayo po ay ganap na mapapurihan. Panginoon, narito po ang iyong lingkod, o Diyos. Patuloy ko pong kinikilala, Panginoon, ang inyo pong mapagpalang salita, na siya po ang
napakahalaga sa parte ng aming mga buhay bilang iyong pinili sa huling kapanahunan, sapagkat tunay nga o Diyos na ito po ang mga bagay na magdadala sa amin sa kapuspusan at sa kapunuan ng inyong pong mga disenyo. Kaya dalangin ko po ang bawat mga ministro ng iyong pong salita, ang bawat itinakda mo, Panginoon, sa huling kapanahunan, sila na mga kasalukuyan din po na kasabay po namin, Panginoon, na nagbukas upang maghayag ng iyong karangalan at kadakilaan. Panginoon, alam po namin na kayo nga po ang makapangyarihang Diyos. Patuloy mo, Panginoon, na ihayag sa mga tao na makapakikinig o nakikinig sa oras na ito ang mga bahagi ng iyong pong misteryo, sapagkat tunay nga, Panginoon, na ito po ang inyo pong inilapat sa huling kapanahunan, ang kapangyarihan ng iyong pong misteryo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, pahiran mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Pahid, Panginoon, na ang bawat talata, mensahe na lalabas sa bibig ng iyong alipin ay maging karangalan mo at maging kapakipakinabang po sa aming pong mga pananampalataya. Again, kayo po ang siyang aming itinataas at pinapasalamatan sa iyong tanging pangalan lamang po, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito ay magsisimula po tayong muli sa pagtatalakay. At meron po tayong mga dapat po natandaan. Muli, papaalala po namin, mga kapatid, sa Panginoon ang mga naabot po ng gawain ito. At ngayon po, ang panahon po ito ay panahon po ng pagpapanauli sa lahat ng bagay. Yung mga idinisenyo po ng ating Panginoon ng una ay Kanya po ngayong pinapanauli sapagkat ito po ang Kanyang plano. Sapagkat alam naman po natin na ang kapahayagan po ng ating Panginoon ay base sa Kanyang kaisipan at base po sa Kanyang kapahayagan. Kaya nga po, no, ulitin po natin yung isa po sa matibay po nating pinangahawakan ay ang pagpapanauli po ng puso ng Ama sa Kanyang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama. At dito po ay nakabase po tayo sa original po na teaching ng apostolic teaching, no? Hindi po ito yung apostolic na composed of denomination and doctrine. Ito po yung unang kapahayagan po na ipinakita ng malinaw ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad, sa Kanyang mga piniling lingkod sa bagong tipan. Amen? And of course, ito po ay pinapaniwalaan po natin sapagkat mayroong pong gagamitin. Ito po ay ang Elijah. Sabi pong ganito po sa Malakaya, I will send you Elijah the prophet. So kapatid sa Panginoon, hindi po yung Elijah sa teshbed ang kanyang muling susuguin, kundi yung spirit po ni Elijah sa teshbed, yun po ang kanyang gagamitin sa huling kapanahunan. Remember, ang ating Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago ng kanya pong plano, disenyo at kaisipan. Lahat ng bagay po ay compose ng kanya pong karangalan at kadakilaan. Amen? Kaya nga po mga kapatid, pag nagaganap po ng tama ang mga winika ng ating Panginoon, pag nagaganap po ng tama ang kapahayagan ng ating Panginoon, ito po ay nagiging karangalan ng Diyos. Amen? At alam naman po natin, no, yung kapahayagan po ito ay binubuo po ng mga hiwaga, mga mystery ng ating Panginoon. At yung Malakay chapter 4 verse 5 and 6, ito po yung tatawag na prophecy, no? At ito ang fulfillment po ay sa Revelation chapter 10 verse 7. Ito po, no, parang
For review lang po ito mga kapatid, ano? Sabi ba't in the days of the voice of the seventh angel. So, voice, tandaan po natin. Tinig po ito mga kapatid. At syempre, ang tinig na ito ay binubuo ng mensahe, misteryo ng ating Panginoon. At ang gagamitin po ay angel ng ating Panginoon. And sabi po ganon, in continuation, when He shall begin to sound. Pag siya po ay nagsimula ng magsalita, pag siya po ay nagsimula na po na maghayag. Amen po ba? And of course, sabi po, the mystery of God should be finished. So, misteryo po ito, no? Kapatid sa Panginoon, ang pinag-usapan po natin. At ito po ay napakahalaga, mga kapatid sa Panginoon. At ito po ay nahayag sapagkat ito po ang siyang mag-i-equip sa lahat ng mga bagay na naportit, no? Doon po sa Garden of Eden. So, para po magkaroon tayo ng konting knowledge po about sa prophet, sa Amos 3:7, na sinasabi po na, surely the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. So, mga kapatid, ipinapahayag po ng ating Diyos ang kanyang mga sikreto. Kaya sinabi, mystery po ito. At ang pinagkatiwalaan po niya ay ang kanyang mga piniling lingkod na mga propeta. At sabi naman po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, ito po ay winika po ni Jehoshaphat na sinasabi, hear me, O Judah, and ye, inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. So, pag naniwala daw po tayo sa Panginoon nating Diyos, ay itataguyod niya tayo, establish niya po tayo, at kung tayo daw po ay maniwala sa kanyang mga lingkod na propeta, ay sasagana daw po tayo. Ano pong kasaganahan po? Hindi po ito composed of material matters, o hindi po ito composed of mga material things. Amen po. Kundi ito po ay pinapalooban ng ng misteryo ng ating mapagpalang Diyos. Amen? Sapagkat ang kabuuhan ng salita ng ating Panginoon ay doon po nakapaloob. Ang kayamanan, kasaganahan, kaayusan, no? At ang kapuspusan ng ating Panginoon. Okay. So, dito po sa ating pong scripture reading, no? Napakaganda po, mga kapatid. Sabi nga na, no? For in Him, ito po ang tinutukoy na Him ay si Jesus. Dwelleth all the fullness, no? Sabi pong gano'n, nahahayag, nananahan ang kabuuhan, no? Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, no? Sa kahayagan, sabi sa Tagalog. At ito daw po ay ayon sa laman. So mga kapatid sa Panginoon, ang kapahayagan daw pong ito ng kapuspusan, yung kabuuhan ng pagka-Diyos. Iba po yung Diyos sa pagka-Diyos. Pag sinabi pong Diyos, ito po ay ang kanyang titulo. Pag sinabi pong pagka-Diyos, ito po yung attributes, character, at yung kanya pong kakayanan, ang kanya pong buong kapangyarihan. Ito po yung pagka-Diyos. At ang Diyos, ito po ay title po ng ating Panginoon. Okay. So, review po muna tayo mga kapatid, no, para mas maklarify po sa atin mga kapatid yung last Wednesday po nating napagnatalakay. Ito po yung first discussion po natin about the unveiling of God, which means God above us in Old Testament time. Amen? God, the unveiling, yung pagbubukas, paghahayag, no, ng Diyos, pagpapahayag ng kanyang kabuuhan, pagpapakilala niya sa atin, na siya yung makapangyarihang Diyos na nasa kaitaasan. Amen po ba? At ipinaliwanag po sa pamamagitan po ng Old Testament time, ipinakita po ng malinaw sa Old Testament time ang kanya pong eternidad, pagka-eternidad po niya. Yung kanyang everlasting and everlasting, no? Ang pagka-Diyos ng ating Panginoon, which is ipinakita po niya ang kanyang kapangyarihan,
ipinakita po niya yung kanyang kakayanan, ipinakita po niya ang kabuuhan ng kanyang kapangyarihan through signs and wonders. Amen po ba? Ito po yung ginawa po ng ating Panginoon. Of course, sabi nga noon, the Elohim, the self-existing one. Amen? Who dwell in the lights. Amen? Na siya yung nananahan sa kaliwanagan. Sabi nga, hindi daw po kaya sa pillar of fire, sa night, no? Sa evening. At yung kanyang pillar of cloud sa umaga. Siya rin po yung nagpakita po kay Moses sa burning bush. Amen? Marami pong kapahayagan ng ating Panginoon sa pagpapakilala ng kanyang pagiging Diyos. Amen po ba? Hindi po siya nagpakilalang Diyos sa pangalan lamang. Hindi po siya nagpakilalang Diyos na nakatayo lamang sa isang pedestrian. Amen? Kundi siya po ay kumilos based sa kanyang kapangyarihan at autoridad. Amen? So ito po yung ating pong main reading last Wednesday. For Romans chapter 1 verse 20, for the unveiling things of Him, for the invisible things of Him, from the creation of the world are clearly seen, being understood, past tense, na naunawaan by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, mga kapatid, ito po, no, mas makikita po natin yung pananaw po na ipinakita po sa talatang ito. No? Even, sabi ganoon, the hidden things, amen po ba? Yung mga bagay na natatago, natatalukbungan, mga bagay, no? Na noong una, amen po ba? Ay malinaw daw pong ipinahayag sa kapanahunang ito. No? Kasi abot na po tayo dito. Yung Book of Romans, kasama po tayo po dyan. Dahil ito po ay speak about sa mga hintil. Okay? Okay? At alam naman po natin, yung Gentile bride, ang kapahayagan po ng ating Panginoon ay upang to equip yung kanyang body in the form of bride. Amen ba? Okay. So, na-discuss din po natin yung about the three major doctrines. Di po ba? Yung Trinity, two-ness, and oneness. Yung Trinity po, no, sharing the same power. Yung discrepancy po nito, yung contrast po nito is in the doctrine, yung three person, three gods, no? So, actually, magkakaroon po ito ng contrast, sinasabi na I alone, no? Na ako lamang ang Diyos. So mga kapatid, kaya po hindi po ang Diyos hindi po siya nagsasalita tapos babawiin niya, babaguhin niya yung kanyang disenyo o yung kanyang plataforma, hindi po siya ganoon. Amen po ba? Meron siyang ginawa na bagay upang ma-please siya based sa kanyang layunin, pagmamalasakit at meron siyang respeto sa kanyang mga kapahayagan. Amen po ba? At nananampalataya nga siya, sabi, sa kanyang kapahayagan. Amen po ba? So ito po yung discrepancy. Three gods, Trinity, sharing the same power. So kapatid sa Panginoon, mamaya po, may open na po ito. Sino ba talaga ito? Meron ba talagang three person in one God? No? So makikita po natin. And then yung two-ness po, yung coexistence, at the same time, no, sa kaparehong pagkakataon ay merong dalawa na nagsabay. Mababali na naman po yung kanya pong, ang kanya pong planong ito na isa lamang po siya na Diyos. Amen po ba? At ang matindi po niya, pag sinabing God the Father and God the Son equal, makikita po natin pag sinabi pong Son, ito po ay nagpapahiwatig ng mayroong pong panimula. No? Pero ang Diyos po, sabi sa Bible, He is the same. Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Di po ba? Okay. So, ito po yung medyo merong pong discrepancy. Merong pong malalim na katanungan po ito. Na? Kasi kinakailangan mga Kristiyano, hindi po tayo mananatili sa kung ano lamang ang ating pong napapakinggan o yung nakagisnan po natin, di po ba? So, meron po talagang pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon na pupuno sa ating lahat. Amen po ba?
Ulitin po natin mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay nasa rapturing message na po ngayon at ay yung purpose po ng pagpapanauli ng kanyang salita ay upang dito po tayo magkaroon ng tinatawag na standard, no? Pamantayan po natin ito. Amen po ba? And I do believe mga kapatid sa Panginoon, pag maunawaan po nating lahat ang patungkol po sa pagiging Diyos ng Diyos, yung pagka-Diyos ng ating Diyos, napakadali na lang po natin, no, makilala, no, ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. Hindi naman po pwede na alam natin yung kanyang misteryo, pero yung kabuuhan ng kanyang pagiging Diyos ay hindi natin alam. Di po ba? Parang merong kulang po ito. Di po ba? Kaya pag tayo po sa construction, pag merong po hollow blocks po, no, magle-layer ng hollow blocks, no, meron po siyang tinatawag na pattern, meron po siyang tinatawag na master measurement, ano? Okay? So, pagkawas na mali po yung sukat, no? Pag mali ang simula, hindi mo po pwedeng maitama yung gitna, eh. Kinakailangan umpisahan mo ulit sa simula. No? No? Kasi ganito, pag tama yung simula, nagkamali ka sa gitna, madali mong maitatama sapagkat tama yung simula. Amen? Ngayon, pagka once na ang panimula po ay mali na po yung pananaw, medyo ano na po ito, medyo hindi na po ito tatanggapin ng nagpagawa. Dahil nga mali ang sukat, mali yung disenyo, mayroon siguro mga nadideform. So, ganyan din po tayo, no, na mga mananampalataya. Kinakailangan maunawaan po natin, magkaroon po tayo ng clear understanding about Godhead. Amen po ba? And I do believe po mga kapatid sa Panginoon, pag makilala po natin yung Godhead, napakadali na po maunawaan po ninyo about sa 7 church ages, no? Sa white horse riders, yung 4 horse riders po na yan, yung 7 thunders, di po ba? Yung 7 vials, no? Lahat po yan ay bahagi po yan ng mystery. Amen po. So dito po nabibigyan na po namin yan ng daan. Pero mas maganda po mga kapatid na maumpisahan po natin sa kanyang salita at sa kanyang kapahayagan ng pagiging Diyos. Amen po ba? At alam niyo po kaya po itong naumpisahan dahil meron din po tayo mga bagong kapatiran, no? Na kinakailangan po muna nilang maunawaan po ito about sa Godhead. Amen? Oneness doctrine. So, Jesus' body as Father, Son, and Holy Spirit. So, yung katawan ni Jesus ay composed of Father, Son, and Holy Ghost. So, yung discrepancy po dito, pag si Jesus na po yung, yung nasa kanya na yung Ama, yung katawan ng Ama nasa kanya, bakit may nagsasalita dun sa taas? No, ito po yung mga mystery, no, na dapat po nating mabigyan po ng linaw. So, last 2 days ago siguro, 3 days ago, meron pong nag-message sa akin, sa messenger ko. Tinanong niya po dahil nanonood daw po siya ng video ko. Sabi niya ganun, bakit mo sinabi, Pastor, na naniniwala ka sa Trinity, pero sinabi mo na naniniwala ka rin kay Jesus? Sabi ko, kapatid kasi may misteryo yan. Sabi ko, sa next Wednesday, itutuloy po natin to para mas magkaroon po ng linaw at ulitin po natin, hindi po ito akin, hindi po ito galing sa amin, no? Kami po ay naghahayag lamang, nagre-reflect lamang po ng liwanag, no? Kasi sabi ni Jesus Christ, siya po yung light, amen? Siya po yung light, no? I am the light of the world. Tapos sinabi niya rin po, you are the salt and the light. So tayo rin po yung ilaw. So paano tayo magiging ilaw? So ganito po ito. Ito po ang nagiging liwanag. Ito po yung pinapaliwanag natin, yung refleksyon ng kapahayagan ng Panginoon. Ito po yung inihahayag po natin. Amen po ba? Ulitin ko, hindi po ito based sa kaisipan ko o sa kaisipan ng sinuman. Ito po ay based sa tinatawag pa na compose ng propesya. Amen? Ito po ay compose at binubuo po ito, nagtatawag na signs and wonders. Amen po ba sa huling panahon? Sapagat ito na po yun. No? Kagaya nga po ng naunaan na talakay po natin na sa Sodom and Gomorrah at saka sa Nineveh, no? Kay Jonas, no?
na makikita po natin nagpapadala po ang Diyos ng mga prophets, no? Mga messengers para po magbabala. Sila po yung mag-warning sa mga taga doon upang babalaan sila na may mangyayari sa kanilang bayan, may mangyayari sa kanilang lugar, sa kanilang pamilya, sa kanilang mismong sarili. Magwa-warning po ang Panginoon before po siya mag-drop po ng tinatawag na yung kanya pong parusa. Hindi naman actually, hindi pa naman yung visa, tinatawag na kasalanan ng tao. Kasi yung judgment day, yung po yung white throne, doon po na lahat po. Yung nangyayari po sa atin, ito po yung bawa, yung mga kahirapan, karamdaman, ito po ay base po sa kasalanan po natin. No? Nangyayari po ito sa ating paghihirap dahil po sa kasalanan po. At minana po natin yung kasalanan yon, di po ba? Yung po mula po dun sa papalayas po kay Adan at Eva, doon po sa Garden of Eden. Doon po nagsimula at ang ating pong pinaka-sentro, ugat ng ating kasalanan, kung bakit mayroong mga COVID-19, bakit po mayroong mga sunog o lahat mga curses, dahil po yan sa unbelief ng salita ng ating Panginoon. Amen? So, minsan involved talaga yung salita, yung aral, mensahe ng Panginoon. So, ito po yung ipapanumbalik niya sa huling panahon. Dahil nakita niya na po yung Laodicean, this is the Laodicean, this is the type and shadows po ng panahon po natin. No? Ito po yung kumakatawan sa panahon ng Laodicea. No? Na sinasabi po yung ikapitong iglesia. No? Ephesus and to Laodicea, ito po yung pitong simbahan o pitong iglesia na ipinahayag ng ating Panginoon. May kanya-kanya po itong uri. May kanya-kanyang mga tatawag na mensaheng inilalagay ang ating Panginoon based sa panahon na kinalalagyan. Amen po ba? So, kaya tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, in every churches po na yan, nagdadala po siya ng angel. No? And to the angel of Ephesus, and to the angel of Laodicea, and to the angel of Smyrna, Pergamos, Thyatira, and so forth. So, right, sulat mo. So, ibig sabihin po mga kapatid, dito, isang tinig lang. Uulitin po natin para magkaroon po tayo ng clarification po. Isang tinig lang po ito. Di po ba? Amen po ba? Hindi naman Laodicean Church, pag sabi nga, hindi po pwede itong angkinin ng Baptist lang. Hindi ito pwede angkinin ng Pentecostal lang. Hindi pwede angkinin ito ng anumang mga grupo at denomination. Sapagkat, ulitin po natin, hindi po dyan nananahan ang kapunuan ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat alam naman po natin mga kapatid, nung unang aral po sa Biblia, dito po sa New Testament time, sa ministry po ng ating Panginoon, wala pong Baptist na pangalan ng simbahan, wala pong Pentecostal. Dito po talaga nag-compose talaga ang tinatawag na pagbabakod ng mga tao sa tinatawag po na mga aral. Di po ba? Kasi kaya nagbabakod, lahat tumatayo, kami ang tama, Trinitarian kami ang tama, kaya naninindigan. Oneness kami ang tama namin. No? Lamang po ang sinasabi sa Biblia, merong pong tinig ng mensahero. At ang mensaherong ito, nangungusap sa mensaherong ito, ang anghel ng Diyos. At ito po yung nangyari sa ating messenger, sa propeta po sa huling kapanahunan. Nagpapakita po yung angel at sinasabi sa kanya ang lahat. Amen po. At meron po itong, para po authentic po ang mensahero, messenger po natin ito, meron po siyang tatawag na first, second, and third pull. Meron po siyang unang hatak, pangalawang hatak, at pangatlong hatak. Ano po yon? Yung unang hatak, ito po yung tatawag po na pagpapagaling, no? Mga paggagawa ng mga himala. Amen po ba? Ito po yung unang hatak niya para po mapansin, no? Para po magkaroon po ng ang tao magkaroon po ng tatawag na pagnanasa na makinig. Yung una niyang hatak. First pull niya po yun. Second pull po na ginawa ng propetang ito ay ang discernment.
No? Sinasabi po ng propetang ito sa huling panahon na nakilala, ito, ganito ka. Pag pumunta siya sa isang lugar, sa kanya mga crusade na dinadaluhan, hindi niya kilala yung mga tao, mga person, pati mga tao, inire-reveal ng angel kung ano yung buhay ng tao, pati yung street ng bahay, pati yung lugar, pati yung kasama, and so forth. Maging yung mga karamdaman. So, ito po yung second pool. Di po ba? Na nakikita po, at ito po yung ginawa ng Panginoon. Amen po ba? At yung third pool po, ito po yung breaking the word. Yung pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. At ganito rin pong, ganitong pattern din po yung ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Nagpakain siya ng 5,000, nagpagaling siya. Amen po ba? Tapos diniscern niya, sinabi niya kung ano yung mga puso ng isang tao, yung sa woman sa may well. Amen po ba? Sinasabi niya, malamang kayo siguro yung yung Mesiya, no? So makikita po natin dito. And then, yung pagbe-break ng word. So dito na po, alam na kita, no? Dahil nga po yung pinaka last na hatak, yung third pool, ito po yung pagpapahayag na salita ng Panginoon. At nakita po natin yan sa John chapter 6 verse 66, no? Sa mga following verses po nito, no? Na makikita po natin doon, iniwan po siya ng kanyang mga alagad. Ilan na yung alagad niya? 70, no? 70 na. At sabing ganun, iniwan siya ng kanyang ibang mga alagad. Bakit kamo? Kasi yung third pool, ito na po yung pagpapahayag ng mga sekreto. Ito na po yung pagpapahayag ng mga lihim. No? At marami po ang bumagsak dito sapagkat ang third pool, ito na po yung tatawag na to equip the bride. Amen ba? Ito na po yung tatawag na kapahayagan ng redemptive plan ng Panginoon. Yung paghahayag ng pagpapanauli ng Diyos, no? Pagtutubos ng ating Panginoon, paghahayag ng kanyang lihim. Amen po ba? Ito po yung third pool at ginawa po ito ng propeta. Amen po ba? At the same, sa nangyayari po sa panahon po ni Jesus, hindi po siya kinilala ng maraming relihiyon. Amen po ba? Dito rin sa ating panahon, napakarami pong hindi nakakasumpong nito at nagpapalagay po na ito po ay kulto. Yung aral na ito ay talagang hindi based sa kanilang natutunan, di po ba? Kasi alam niyo naman po, di ba, yung isang Bible school ng Trinitarian, bubuuhin lang nila, pagpapastorin nila ito sa aral ng Trinitarian. Ganun din po yung oneness. So ganito po yun. Pero sabi po sa Bible, malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. So yung katotohanan, meron po itong freedom. May kalayaan po ito. Bakit kamo? Sapagkat malaya mong maa-absorb, no? Ang lahat ng mga bagay at bawat himaymay ng salita ng ating Panginoon. Dito mo talaga makikilala, no? Ang kapuspusan at kapunuan ng ating Panginoon. Kasi pag nasa Trinitarian ka, meron kang tatawag na limitation. Meron kang barrier, no? Kaya nga, pag sinabing limitation ng barrier, pag nasa Trinitarian ka, pag nagkaroon ka ng kausap na oneness, medyo didistansya ka kasi hindi mo yung kauri ng teaching o aral. So, meron pong tatawag na discrepancy na naman. Amen ba? So, kaya kapatid sa Panginoon, ito na po yung panahon. Dahil mag-rapture na po. No? Ang kasunod po ng rapture, ano po yun? Reign of the Antichrist, no? Ito po yung tatawag na one world religion and one world government. Amen po. Okay? So, and after the one world religion, one world government, tatayo po silang dalawa. At susunod na po yung tatawag na Great Tribulation. At alam naman po natin mga kapatid, yung tinatawag po na one world religion, one world government, dito mga kapatid, makikita po niya. Pag sinabing religion po ito simbahan. At pag sinabing gobyerno, ito po ay pamahalaan. Amen. So, dito po sa atin mga kapatid, makinig po tayo. Hindi po ito aksidente na in every town and cities, magkatabi po yung simbahan, Katoliko at ang munisipyo. Punta ka sa ibang dako, sa ibang mga bayan,
simbahan, munisipyo. Ano po yun? Catholic and munisipyo. Di po ba? So, dalawa magkatabi yan. So, ito po yung binibigyan na po tayo ng tatawag na understanding sa magaganap. One world religion, which is yung Vatican, and one world government, which is yung Amerika. No? Amen. So ito po yan, mga kapatid sa Panginoon. Di ba? Government and religion. One world government, one world religion. Ito po yung tatayo na yung dalawa na. One world religion, which is yung, ito po yung tatawag na impose po ito ng Vatican, and yung one world government naman po, yung tatawag na United States, then alam naman po natin yung salita po ng English, no? Lahat po yung kinakailang, alam yan, sa China, kung saan, dito mo maunawaan, no? Dito mo makikita na kinakailan, parang ito yung national na kuha natin no? Ito yung kabuuhan, no? Universal na lengguwahe, no? Yung tinatawag po na English speaking, no? Kaya yung mga Korean, nag-hire sila ng mga teacher ng English teacher, no? Ngayon, may mga online na mga English teacher, no? In teaching, no? Na nag-hire. So, bakit ka mo? Kasi, kinakailangan sa isang bansang nasyon, alam mong mag-English. Dahil ito nga po, kapatid sa Panginoon, sa huling kapanahunan, after po ng rapture, ay tatayo po ito, one world religion and one world government. Okay, so ito po yan, balik po tayo. Medyo nagkaroon lang po ako ng konting pahapyaw lang po doon, mga kapatid. So, about sa oneness, ito po ba yung Father, Son, and Holy Ghost. So, ang discrepancy po dito ay bakit may tinatawagan pa si Jesus sa taas? No? Ama, sabi ganun, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. No? Tapos, yung sa may River Jordan, yung si Jesus ay nagpabaptize kay John. Amen ba? So, anong pinakita? May katawan. Tapos binagsalita, itong aking minamahal na anak, pakinggan niyo siya. Tapos merong pong nagpakita na kalapati, which is yung Holy Ghost or yung anointing. Amen? So, yun po, dumagi sa kanyang anointing ng ating Panginoon. Pag sinabing dove, di ba, very siya, parang gentle, no? Mahinahon siya, no? Pero tignan niyo po yung form of the Holy Ghost na dumako po sa Acts chapter 2. Fire. Pag sinabing fire, nakakasakit yun. Fire, mainit yan, nag-aalab yun. Amen po ba? Fire, why? Sapagkat kaya apoy ito dahil matindi yung anointing na gagawin ng Panginoon sa huling kapanahunan, no? In preparation for the coming rapture. Amen po ba? Amen? Oo, labanan ito kasi, no? Battle nga ito. Kaya may fire. Kay Jesus, no? Yung Holy Ghost, alam naman po natin, no? In the form of dog, no? Kasi gentle siya. Napaka mahinahon siya. Napakababang loob niya. Ayon po ba? Ito po yung kabuuan. Okay, let's continue, no? Napag-aralan po natin ito, yung three major doctrine, Trinitarian, two-ness, and oneness. No? May mga discrepancy po mga kapatid sa Panginoon. Hindi naman po pwede na darating ang ating Panginoon para sa Catholic, hindi naman po pwede darating ang ating Panginoon para sa oneness, hindi darating ang Panginoon para sa Trinitarian, and so forth. Hindi po ganon. Darating po ang Panginoon, sabi po sa Bible, para kunin niya yung kanyang pag-aari without wrinkle and spot. At isa po sa mga wrinkle and spot, yung tradisyon at yung mga doctrinal system na yan, na Trinitarian, oneness, yan po ang malinaw na nagiging wrinkle and spot. Amen po. Kaya tignan mo kahit pastor ng Trinitarian, oneness, two-ness, kahit gaano katagal, hindi talaga makapenetrate, no? Saan? Sa gawa ng kaaway. Hindi sila makapag-stand firm. Why? Sapagkat wala talaga silang tinatawag na, hindi sila na build up talaga sa tinatawag na anointing ng Holy Ghost. Ito daw po tinatawag yung seal of the Holy Ghost until the coming of redemption.
Amen po ba? Yung Holy Ghost, kasi importante po ito kung nga fire. Napaka-importante po ng tinatawag na banal na espiritu. So, yung Trinitarian, two-ness, oneness, and so forth. Kapatid, alam ko po namin, hindi po, wala pong duda mga kapatid. Very anointing din sila. May pahid din po sila, Trinitarian. Alam mo kasi sabi po yan sa Acts chapter 2 rin, no? Sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng land. Same anointing. Same power. For by their fruits, sabi ganun, you shall know them. For by their fruits, ano yung fruit? Fruit ng pagkakaunawa sa message. Fruit ng pagkakaunawa sa mensahe ng Panginoon. At yun ang nagiging ugali niya. Yung fruit na ito, yung pagkakaunawa niya sa kabuuan, ang fullness of Godhead bodily. Yung kabuuan ng mensahe ng ating Panginoon. At yung pag nalaman mo ang kabuuan ng mensahe ng Panginoon, ito ang magiging ugali o attitude mo. At based sa yung attitude, dito ka talaga makikilala ng Diablo. Hindi ka marirecognize ng tao. Kasi yung tao, marami pong judgmental yan. Totoo yan. Hindi. Ang makaka-recognize sa'yo yung devil at ang Diyos. Pag meron kang fruit of the Holy Spirit. Amen. Opo mga kapatid sa Panginoon. No? Marirecognize po ang isang tao, hindi po ng literal na paningin. Kung siya ba ay pinananahanan ng Holy Ghost. No? Kasi yung mga tao, ang paningin talagang composed of kasalanan. Amen ba? Kaya hindi nakikita yung kagandahan at pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Kahit napakaganda ng papakita mo. Amen po ba? Pero nandoon talaga. No? Wala. Ang nakakarecognize sa iyo yung kaaway. No? Yung Diablo at ang espiritu ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy lang po tayong lumago mga kapatid sa Panginoon. Kasi hindi po ma-identify ang isang Kristiyano sa pamamagitan po ng kanya pong mga pananalita lamang. Amen po ba? Ma-identify po ito kung paano po kumikilos at gumagawa ka. Ginaganap mo ang detail by detail ng mensahe at scripture na nababasa po natin. Amen po ba? Amen. Okay po mga kapatid sa Panginoon. God bless you all po. So, ito po yung ating pong natalakay, yung unveiling, ano pa po yun? So, yung the unveiling pa rin po, yung God above us, in Old Testament time, yung character po niya, amen, yung character po niya, yung eternal as eternal, po ba? Siya yung God na walang panimula at walang kawakasan. So, kaya mga kapatid sa Panginoon, kung kinikilala po natin na Diyos si Kristo, paano mo siya paano magkakaroon ng tatawag na paano ma-justify ang pagkakasabi mo kay Jesus na eternal kung magkaroon siya ng panimula? Ayan po ang tanongin po natin. We cannot justify that Jesus is God kung pag siya po ay mayroong panimula. Amen po ba? So, hindi po pwede natin ito na ibaliwalain. Importante po ito mga kapatid. Amen po ba? May tamang lapat po yun na ipinakita po ang ating Panginoon sa mensahero sa huling panahon. At ito po mamaya. At praying na matapos po natin ito. Okay. So, another one, omnipotent. He is all-powerful. Ito po yung characteristic po ng ating Panginoon. Omniscient. He knows all things. Omnipresent, He can be everywhere. Amen. Yung sovereign, walang makapag-dictate sa Kanya. Walang po pwedeng magpayo sa Kanya. Walang po pwedeng magpakilos sa Kanya. Dahil lahat yan ay alam niya na. No? Yung iba, ang ginagawa, pag nananalangin, parang inuutusan ng Diyos, no? Oh, Lord, ganito Lord, ganito, hindi. Wag mong utusan ng Diyos. Amen mo ba? Pwede kang humingi sa Kanya based sa kailangan, pero wag mo siyang uutusan. Sorry. Totoo yan. Maraming ganyan, no? Ginagawa, inuutusan ng Diyos, Lord, at marami pang ginagawa, no? Si Jesus ginagawa ng relihiyon. Diba? Yung pangalan ni Jesus Christ, ginagawa ng relihiyon ng marami, no? Kaya nga, pag naging relihiyon, uutusan mo na yan. Oh, Lord, payamanin mo. Lord, ganito. Lord, dali. Lord, naku po, ay sauce. Tanggalin mo yung COVID. Siya nakakaalam yan. Oo, kung kailan. Meron siyang purpose, may layunin siya. Meron siyang
dapat maganap doon. Amen ba? Infinite. He has no limitation. Wala siyang hangganan. Wala siyang limitation. Alam niya, God is no boundaries. Wala pong boundary ang ating Panginoon. Wala siyang hangganan. No? Lahat ay kaya niyang mapuntahan. Kaya yung lahat ng estado ng buhay mo. Amin po ba? Yung mga mayayaman, alam niya, control mo. Huwag kaya tayo mga mananampalataya sa kanyang salita. Huwag tayong sasagian. I pray na huwag tayong sasagian ng inggit sa mga mayayaman. Amen po ba? Dahil alam natin yung kayamanan, temporal matter lang yan. Temporary matter lang po yan. At tayo po ay tayo po ay humihibik, tayo po ay nananabik, tayo po ay dumadalangin. Masidhing panalangin sa kapahayagan po ng ating Panginoon sa huling kapanahon. Sabagat dito po tayo ipapanauli. Ay po ba? At hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Once na inuna nating hanapin ang kanyang kaharian. Tignan mo hinahanap mo pa lang pero ipuprovide niya na yung pangangailangan mo. Amen? Hindi yung pag nandoon, pag hinanap mo doon, hindi. Tignan po ninyo yung wilderness na paglalakbay po ng mga ng Israelita. Di po ba? Sa kanilang paglalakbay, may mga pinupuno siya. Papaulan siya ng mga pugo, naglalagay siya ng mga mana, nagpapabukal siya ng tubig sa bato. Piniprepare niya lahat ng bagay. Pero hindi yan ang kabuuhan, mga kapatid. Meron pong milk and honey na pupuntahan nila, which is the promised land. At ang promised land po natin, yung coming rapture. Purihin po ang ating Panginoon, yung rapture. Dito po tayo niya, no? Dito po dapat nakaangkor ang ating kaisipan. Dapat dito nakaangkor ang ating pananampalataya. Yung magkaroon tayo masidhing pagnanasa na mabatid natin ang kanyang plano. Yung disenyo niya ng tatawag na pagtutubos sa atin. Sapagat dito niya tayo talaga, dito niya tayo tinutubos sa kanyang salita. Hindi kanya tutubusin sa Trinitarian. Hindi kanya tutubusin sa Oneness. Hindi kanya tutubusin sa Catholic, and so forth. Hindi kanya tutubusin kanya sa kanyang salita. Amen? Kasi ang Diyos, makapangyarihan siya. Amen? Huwag po natin siyang limitahan. So, ito po yung characteristic ng ating Panginoon. Yung ano naman po, sabi po nga no? The only and one God. The only one God. No? So, yung unveiling of God, ipinakilala niya, siya lang nag-iisa. Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The Lord our God is one Lord. Ipinresent niya sa kanyang chosen nation na siya lamang ang nag-iisa, ang Panginoong Diyos na tanging nag-iisa lamang. James chapter 2 verse 19, sister, sabi po ganito, sister, thou believest that there is one God, thou dost well, the devil also believe and tremble. Nanginginig pa na, maganda yan, sabi. Kung ikay naniniwala sa nag-iisang Diyos, maganda yan, sabi mga kapatid. Napakaganda po yan. Pati daw po yung diablo naniniwala dyan at nanginginig pa. Amen? Amen? Ephesians chapter 4, verse 5 and 6, one Lord and one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all, and in you all. So kapatid sa Panginoon, makikita po natin one Lord, one faith. Tignan mo sa Biblia, kung may makita ka, ang anak ng Diyos na Lord Jesus Christ, Panginoong sa Kristo, hindi. Anak niya, Lord, hindi yung Lord kundi Jesus Christ. Yun ang anak niya. Hindi sinabi, ang anak kong si Lord Jesus Christ. Yung Lord siya yun eh. Pero idinugtong yung kanya, Lord Jesus Christ, kasi yung Lord siya na yun. Yung Jesus, yun ang kanyang salita na sinugo niya. At yung sinugo na yan, yan po ay compose ng kabuuan ng Diyos. Amen. Kaya one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Kapatid, isa lang.
Amen. Wala tayong pagbubulayan. Pero sa lahat ng mga kapatid na at mahal natin mga nasa denomination na nakikinig po ngayon, naniniwala po ako sa Father, Son, Holy Ghost. At naniniwala po ako sa kaisa-isang Diyos lamang. Dahil yung Father, Son, Holy Ghost, malinaw po itong ipinresenta ng dakilang Diyos, ipinahayag ng anghel sa propeta. Amen? Kaya may tamang lapat po ito. Tamang kapahayagan para wala na pong debate tayo. Diretso na po tayo ngayon sa tinatawag na rapturing message. Hindi na po yung nagdidebate pa rin hanggang ngayon. No? Yung mga INC, mahal namin yan. Yung mga Iglesia ni Cristo, mga INC, mahal namin kayo. Kasi mismo ang Panginoon, mahal tayong lahat ng Panginoon. Pero may tandaan niyo po, pag once na meron na pong namuno sa isang organisasyon, tapos buhumiwalay sa ibang pananaw, yan po ang tatawag po na denomination. Denomination means to domain. Para hawakan, to control. No? Huwag kayong makikinig, dito lang tayo, Trinitarian tayo. Iglesia ni Cristo tayo, dito lang tayo. Oneness lang tayo, dito lang tayo, hindi po ganyan. Voice po ang pinadala. No? Voice, tinig ang pinadala. At yung tinig na yun, galing po ito sa piniling mensahero. At yung voice po ito composed ng teaching ng dineclare ng God sa propeta. Okay. So makikita po natin mga kapatid sa Panginoon, ano? So, meron lang isang Diyos at meron siyang characteristic. Amen po ba? Ay, ito po yun. And then, meron po siyang attribute. Okay, the attribute of God. Okay, tuloy pa rin tayo, no? Ito, review pa rin to. Okay. Para yung mga kapatid natin na hindi pa po nakarinig kasi yun nga may message sa personal message sa akin. So nagpapaliwanag po ako sa kanila kasi yun po maganda. Kapatid, kayo po mga nadidinig, nakakarinig, huwag po kayong mga sikreto po natin. I-chat nyo po ako through my messenger. Kung meron po kayong katanungan, I pray to God na nawa po sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon ay magkaroon po tayo, mabuo po ang ating relasyon. Amen. Okay, the attribute of God. So, yung attribute, siya po yung tatawag na God means object of worship. Amen po ba? So, kaya nga po mga kapatid, nung na siya po ay nananahan pa sa 7th dimension, wala pa po yung tatawag na Milky Way, wala pa po yung mga angelic being, seraphims and cherubims, wala pa po yung mga yan, wala pa. So, hindi pa siya matatawag na Diyos doon. Kasi yung God, sabi, is object of worship, no? Pag yung time na nasa liwanag pa siya diyan, punong-puno siya ng kaisipan na kinakailangan, gusto niyang ma-express, mahayag. Pero wala pang sumasamba sa kanya, kaya siya po ay Elohim pa lamang. Amen ba, mga kapatid? Kasi pag yung lumikha siya ng mga angel, doon lamang nagkaroon ng malinaw na kapahayagan ang kanyang pagiging Diyos. Dahil nang meron pong ang angelic beings na nagsimulang magyumuko sa kanya, mag-kneel down sa kanya, umawit sa kanya, doon na-express ang kanyang pagiging Diyos. Okay? Attribute niya, he want to be God. Gusto niyang maging Diyos. And God is the object of worship. Amen po ba? So kaya po, yung liwanag na yan, nang hindi pa po na-express yung kaisipan ng liwanag na yan, hindi pa po siya Diyos. Naging Diyos lamang si Elohim nung mayroong pong mga anghel na yumuko sa Kanya. Nagsumigaw at nagsabi ng Hosanna, Hosanna in the highest. Doon lamang po nadeklara ang katuparan ng Kanyang pagiging Diyos. Sapagkat hindi po pwedeng sabihin ng isang tao na mayor siya, wala naman siyang naipapakitang bayan. Tapos, hindi po pwede sabihin ng isang na ako'y presidente kung wala naman akong wala naman akong bansang hinahawakan. No? O pwede akong maging presidente pagka meron pong akong hinahawakang bayan. Meron akong palasyo. Diba? Kaya malinaw po ito mga kapatid. Yung Diyos po, siya po yung object of worship. At yung simula po ng eternidad, from eternity to eternity,
Nagliliwanag po siya. Wala siyang panimulat, walang wakas. Nagliliwanag po siya dyan. No? Self-existing one, sabi. Siya ay lumitaw ng ayon sa kanyang kalooban. Siya ay nag-exist sa kanyang sariling kaisipan, sa kanyang plano, sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang attribute. Amen? So meaning, siya po yung Diyos na gusto niyang ma-express. Siya rin po yung attribute niya, yung Father. Gusto niya maging Ama. Kaya ikaw at ako, di ba? Pero siya po ay hindi na po kailangan yung Mother. Wala po. Amen? Wala pong Mother. Kaya nga, itong mga no? Yung sabi nga nun, hindi nyo ba alam, ito si Mary, alam niyo po si Mary talaga pong, siyempre, dahil nga po sa pagpapahayag ng, nag-incubate siya, in-incubate niya si Jesus, no? Talagang, in His understanding, in her belief, and in her understanding, sa kanyang pagkakaunawa, sa kanyang paniniwala, sa kanyang stand, anak niya itong si Jesus. No? Pero how many times siyang sinasansala ng Panginoon? Ginang, wag mo kong pangunahan, anak. Gawin mong alak ito sa kasalan sa kana. Ginang, wag mo kong pangunahan. Tapos naglalakbay sila pabalik doon, no? Para magpalista. Naiwan siya sa templo. Nag-alala itong si Joseph and si Mary. Hinanap niya. Nakita niya, nakikipagtalastasan to. Yung maliit, yung bata na Jesus. Nakikipagtalasan. Sabi ko, saan ka ba galing? Hindi niyo ba alam na ako'y kinatay manatili sa tahanan ng aking ama? Amen ba? Oo, ano pa? Oh? Ginang, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ginang. So mga kapatid, ito na lang ang tignan natin. Hindi kailangan ng Diyos na magkaroon siya ng asawa na para magkaroon ng mother ng God. Sorry po. Ito na po itatawag na kabuuan ng tatlong palaka na nasa imahe ng yung masamang espiritu. Yan po yung sign ng tatlong maduming palaka na pinakita po sa Book of Revelation. Yan po yung mga aral. Amen? Okay. So, healer, no? Gusto niya talagang i-express ang kanyang pagiging manggagamot. Kaya kapatid sa Panginoon, ulitin ko, ang dami na po ng inyong lingkod, ang dami na pong napatotohanan. Yung mga anak ko na nagkadenggi po yan. Maliliit pa sila. Pero kailanman po mga kapatid sa Panginoon, hindi ko po yan. Si Jem, si Joy, hanggang si Annalyn. Dinapuan po yan ng dengue. Pero kapatid sa Panginoon, nakikita ko yung sign, nagbubutik yung nahihilo sila na nasusuka, hindi nila alam kung anong gagawin niya, hihina sila, hindi sila makakain, yung kanilang labi, yung kanilang, itong lips nila, tawag ito, naglalamat-lamat. So, yung po ay malinaw po na sign ng dengue, pero alam niyo po ba, isa lamang po ang aking panahon bilang ministro ng Panginoon. Although that time, kapatid, wala pa po ako sa message. Pero nililid na po ako ng Panginoon. God is showing to me ang katuparan ng kanyang salita. Amen po ba? So kaya kapatid sa Panginoon, no? Maraming beses, pati yung misis ko po, yung aking sister wife, no? Na ngayon po nasa Dubai. Kapatid, yung nasa denomination pa po ko, lumaki na po yung liig ng aking misis sa goiter. Halatang-halata na po, lumalalit na po yung mata ng aking sister wife. At meron po kaibigang pastor, no? Nasa denomination ako. Sabi ganun, i-recommend na daw nila ako at saka miss ko doon sa Baguio General Hospital na para po ipa-opera po yung tinatawag po na goiter ng aking misis. Alam niyo po mga kapatid, hallelujah. Erythromycin lamang po yung binili ko. Tapos saka tubig at panalangin. Alam niyo po, dahil po, alam niyo kapatid, hindi ko po inaang kinamalakas ako sa panalangin ko. Hindi po yan. Na ako, tingnan mo, pinapakinggan ko ng Panginoon kasi yung ipinag-pray ko, binuhay yung anak ko, pinag-pray ko, nawala yung goiter. Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi based ito sa
favor ng God sa kanyang mga elect. Kaya wala akong dapat ipagmalaki dito na, tingnan mo, ang galing kong manalangin sa Lord. Napakalapit ko sa Diyos. Dinididig na Panginoon. Wala po akong kwenta. Wala po akong basihan para itaas ko ang aking sarili na napakalapit ko sa Diyos. Hindi po, mga kapatid. Nangyari po yan upang ipakita niya sa akin na nandyan siyang nabuhay na Diyos. Kaya nga siya po yung healer na gusto niyang ma-express, isa po sa kanyang attribute. Amen po ba? Kaya permissive will ng Panginoon yung mga karamdaman. No? Para ipakita niya na mayroong pong manggagamot. Paano yung mga doktor, kapatid? For example, yung aking anak, si Annalyn, bata pa yan, nagbobomba, biglang bumutok yung noo niya. Nasasagi ng bomba. Alangang ipipray over ko lang, hindi. Dapat patahiyan sa doktor. Hindi naman po i-lay hands mo na ganyan para gumaling, hindi. May doktor, sige. Pinatahi ko, ayan, panalangin. Ayan, may mark na. So, ganyan po mga kapatid. Yung doktor, may gamit din po yan. I'm not against sa mga doktor. Amen po ba? Hindi po ba? Kasi may mga gamit po yan sa huling kapanahunan. Amen po ba? Pero ang gusto ko lamang pong ipakita sa inyo mga kapatid, na mayroon pong makapangyarihang Diyos, na siya po yung tatawag na Jehovah Rapha, the God that healeth thee. Siya yung manggagamot na Diyos. Amen? Savior, there has to be a fallen creature. Kaya mayroon pong mga tao na nagkasala, para maligtas niya, matubos niya. Amen po ba? Para masalba niya. Amen po ba? Redeemer, na para meron siyang matubos, no? Iba po yung Savior sa Redeemer, di po ba? Amen? Opo, sabi gano'n, there has to be a previous ownership, no? Ibig sabihin, may-ari na sa'yo noon. Yung nandito ka sa lupa, yung nagmumurang pa tayo, nagsisinungaling pa tayo, pero meron po na may pag-aari sa atin which is God. Judge, di ba? There has to be both righteous and wicked. May mga mabuti at masama. Kaya nga mo po merong sheep and goat, di po ba? Kasi siya judge sa white throne judgment. Amen po ba? Amen? Ano pa? Yung priest. Sabi nga nun, He is the high priest that can be touch our feeling or our infirmities. So meaning to say, kapatid, kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. Kaya niya tayong ipanatag ang ating kalooban. Amen po ba? So, yun nga, no? So, yung nag-iisang Diyos na ito, mayroon siyang attribute and character na ipinakita. Di po ba? Okay, so mga kapatid sa Panginoon. So, God is with us. So, sabi, in order for this attribute thoughts of God to be manifest, sabi ganun, He need a body. So, yung kaisipan na yan, na siya ay Diyos, siya ay God, siya ay Judge, siya ay Savior, Healer, and so forth. So, kinakailangan niya na mag-manifest, magkaroon siya ng katawan para mag-manifest ang kanyang salita. No? Sabi ka no, in order for these thoughts or attributes of God to be manifest, He need a body in order to fulfill His will. Amen? As God Almighty. Amen po ba? Then, come out of God came the Logos. Amen? The Word. Kaya sabi, in the beginning, sabi nga no? God created the heaven and earth. Amen po ba? No? Ando doon na siya eh. Di ba? Ando doon na siya. God created the heaven and earth. Amen po ba? In the beginning naman, kaya tingnan nyo, in the beginning, sa Genesis, sa pasimula ng Old Testament, in the beginning, di ba? Then, pasimula ng Book of John, di ba? In the beginning, sa pasimula, di ba? So, may pasimula talaga. In the beginning, may panimula. And then, sa ganun, yung Spirit ng Diyos, sabi gano'n, nag-overwhelm sa Old Testament, Spirit, no? Di ba? Yung Espiritu ng Diyos, sabi ganun, ay sumasay, himpapawid lamang, no? Umiikot-ikot lamang. Then pagdating sa dulon-dulo, the bride and the Spirit, the Spirit and the bride say, come. So mayroon na naman.
Nagtatrabaho na naman yung Espiritu doon. From the beginning and the ending, the Spirit of God. Nagdadabtail, kumikilos. Amen? Logos means the divine expression of God. The express image of the invisible God, the express image of the invisible God. Siya yung nahayag na imahe ng hindi nakikitang Diyos, mga kapatid. Amen po ba? So, nalantad na siya, na-unveil na siya. Amen po ba? The Logos is the theophany. Amen po ba? The theophany of God, which is the glorified God, the glorified body. Amen po ba? At ipinakita niya po ito sa katauhan ni Jesus Christ nung siya po'y nag-resurrect. Amen po ba? Yun na po yung kabuuan ng theophany. Na pumupunta siya kay saan, pero nakakausap siya ng mga tao, nahihipo siya ng mga tao, nakikikain siya sa mga tao. Yung after ng kanyang resurrection, di ba? Yung mga alagad niya na bumalik sa pangingisda, nagpakita siya, amen po, nasa pangpang, nagluluto na siya. Mga anak, magsikain na kayo. Tignan po ninyo. Pero nasa theophany body siya. Amen? Mamaya-maya, nawawala na naman siya. Mayroon naman siyang pagkakitaan mag-appear na naman siya sa ibang lugar, sa ibang mga bagay. Di mo ba? So, ganun po siya, yung theophany body. Amen po ba? Hallelujah. Okay. So, God in body figure. Okay. So, Diyos sa katauhan, sa katauhan ng katawan. Amen? Ito po yung prophecy. Kuning-uli yung Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born. Okay, makinig po tayo. God in body figure. For unto us a child is born. Unto us a son is given. A son is given. Tingnan niyo po, no? Child and son. Yung bata at yung anak. Ipapanganak ang isang bata at ipinagkaloob ang isang sanggol. Tignan niyo, ha? And the government shall be upon his shoulder. Yung pamamahala. Tignan niyo po yung tinatawag na authority na ibinigay ng Panginoon ng Diyos sa kanya, no? Yung pamamahala na sa kanya. And his name. Tignan niyo, may pangalan sinasabi. And his name. So may name. At yung papanganak na ito, na isang bata, pag sinabing ipapanganak, mayroong tinatawag na beginning. Makinig po tayo. Mystery ito, mga kapatid. Sabi nga, unto us a child is born. At ang purpose, unto us. Para sa atin. Dahil sa atin, may ipinanganak na isang lalaki. At yung kapanganakan ng lalaking ito, sabing ganon, siya yung mamamahala sa lahat. At yung mamamahala na ito na batang ipapanganak, sabi ganon, ang kanyang pangalan. Uy, may pangalan. Hindi Father, Son, Holy Ghost. Ang kanyang pangalan, and his name shall be called Wonderful, Counselor, alam naman sa New Testament time, Holy Ghost, Comforter, Counselor, Holy Ghost. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. The Mighty God, makapangyarihang Diyos. Ito ang matindi. Hindi ko alam kung makakuha ito ng ibang mga kapatid natin. The Everlasting Father. For unto us a child is born, and that child bear the names of Eternal Father, bear the names of Eternal, Everlasting God and Father, Mighty God. Pag sinabing everlasting, walang panimula ito, pero bakit may ipinanganak? May significance of birth. May kaganapan ng pakapanganakan. Pero yung ipinanganak na ito, mga kapatid, Almighty God and Everlasting Father.
At yung everlasting Father and mighty God and Counselor na the Wonderful, may pangalan. At ang pangalan niya, hindi Father, Son, Holy Ghost. Okay, ito po yung prophecy. Sa book of Isaiah, chapter 9, verse 6. And let's go sa fulfillment. Matthew, chapter 1, verse 21. Ang sabi po ganito, and she shall bring forth a son. Ang kausap po, ang nagsasalita dito ay angel. At ang kausap ng angel ay si Joseph. Makinig kayo. Ang pakita kasi lalayasan na ni Joseph si Mary dahil lang nalaman niyang buntis ito kagampan Lalayasan niya na kasi alam niya sa kanyang sarili hindi siya yung tatay Pero bakit nabalitaan niya na buntis? Hello? Pero tingnan niyo. Ginalang niya yung purpose niya ng paglikha ng tao, which is may mother and father. Huwag mong iwan. Balikan mo si Mary, tuluyan mo siya. Amen? Para hindi maging bastardo. Amen? Papilan mo ito. Tayuan mo ito. Panindigan mo ito. Panindigan mo siya, sabi ng angel. And she shall bring forth a son. This is the fulfillment. And thou shalt call his name Jesus. Doon sa prophecy. And his name shall be called Mighty God, Everlasting Father. And his name. Ang fulfillment, sabi ganun. And thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Kaya sabi, for unto us, dahil sa atin, sabi sa propesya, dahil sa atin, may ipapanganak na batang lalaki. Then sabi ganun, sa fulfillment, for he shall save his people for their sins. Let's go on sa verse 23 ng Matthew chapter 1. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Meron siyang ipapanganak na sanggol, na bata, na lalaki. And they shall call his name, Emmanuel. At ang sabi, which being interpreted is God with us. Yung name na ito, name Jesus, sinabi, sabi nga nun, ng kausap ng angel ng Lord, itong si Joseph, papangalanan siyang Jesus. Papangalanan niya siyang Jesus. Amen? Sapagat siya ang magsasalba, magliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, sa kanyang mamamayan, sa kanyang bayan. Saan? Sa kasalanan. For unto us a child is born. Para sa atin, bakit kamo? We are bare sins. Nagkakarga tayo ng kasalanan. Amen. And then sabi nga nun, call his name Emmanuel. At yung Emmanuel interpretation as God with us. Sabi nga ipapanganak niya isang bata. Pangalan niya Jesus. At tatawagin siyang Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Ngayon, takbo ulit tayo dito sa Isaiah 9, verse 4. And his name shall be called the Mighty God, the Everlasting Father. Tapos, i-declare dito, his name, Emmanuel, God with us. Hindi mo, mahirap bang unawain, kapatid, na si Jesus ay siya rin pong Jehovah?
Mahirap kang paniwalaan, kapatid, sa Panginoon, na itong si Jesus na ipanganak ay everlasting Father. Kaya nang nag-ministry siya, I and my Father are one. Ako at ang Ama'y isa lamang. Kaya kasi nagkaroon ng kalituhan dahil merong pong ipinanganak sa manger. Kaya ang focus ng tao may panibagong figure, may persona. Kaya nalimutan nila yung tatawag na kabuuhan ng persona na ito. Na ang purpose nito, to save His people. For unto us a child is born. At sabi ng angel, for He shall save His people. Amen. Kasi yun nga ang problema, di ba? May pinanganak kasi na persona eh. Kasi very literal kasi yung mga tao. Kaya nga po, mystery of Godhead. Misteryo ng pagka-Diyos ng Diyos. Amen ba? Amen. Dahil sabi nga, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Amen ba? Amen? Magbabasa po ako ng quote. At ang book po ay An Exposition of the Seven Church Ages. Okay. So, sabi po ganito, no? As the eternal Logos, yung God, was manifest in the Son. And in Jesus dwelt all the fullness of Godhead bodily. And the Eternal One was the Father manifest in flesh, and thereby gained the title of Son. Even so we, eternal in His thought, in our turn became the many-membered spoken word, seed. Okay. Manifest in flesh. And those eternal thoughts, now manifest in flesh, are the sons of God. Yung eternal thought, because that was you and me, na nagmanifest bilang mga anak ng Diyos, even as we are so called. Amen. So, meaning to say, dinagtil po ito ng mensahero sa huling kapanahunan. Dahil very prophetic po ang kanyang mga aral. At para ma-authenticate po natin na ang propetang ito ay totoo, yung kanyang mensahe at ang scripture nagdadagtil, nagdudugtong, nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng tinatawag na pagkakasundo. Pinigure out po ng scripture from Old Testament at ng New Testament ang pagpapalaga ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kapanganakan ng Jehovah sa manger, little Jehovah sa manger. At ito po ay pinaliwanag ng propeta sa huling panahon na ating nabasa na po. Amen? Amen? And that eternal one, sabi nga nun ng prophet, and that eternal one, at ang nag-isang eternal na ito, was the Father manifest in flesh. Ay Ama na nagmanifesto sa pisikal. Amen. Okay, ito po yung katotohanan. Amen. The Holy Eternal One, one God. Sabi po dito, at unahin po natin ito. Sa John chapter 8,
verse 56. Ang sabi po, ito salita po ni Jesus to makinig tayo. Sabi po dito, John chapter 8, verse 56 rather, John 8, 56, 57, and 58. Okay, Tagalog na lang po. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Sino po nagsasalita doon? Si Jesus. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Na makita. Na at saka nang iba pa yun Okay. At nakita niya at natuwa. Basahin niyo, John chapter 8, verse 56. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon? Nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, 58, verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako nga. Talastasin po natin mga kapatid na nanonood. Hanggang pati mga kapatid natin ito. Ang sabi po sa verse 55, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. At nakita niya, natuwa siya. Nagalak daw. Sinong kausap? Sinong sasalita? Si Jesus. Okay. Punta tayo sa Genesis 17, verse 1. Tagulugin ko na. Sabi nga nun, at nang si Abram ay may 99 na taon, ay nakita ang Panginoon kay Abraham. Sino? English din natin, kung gusto yung English. Sabi po, Genesis 17 verse 1. And when Abram was 90 years old, and 99, the Lord appeared to Abraham. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. Genesis 17 verse 1. Balik tayo dito sa John chapter 8 verse 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nang nagalak ang inyong amang si Abraham nang nakita ang aking araw. Kausap siya. Sa kanya niya ipinupokus. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Sinasabi niyo, kayo ay ama ni Abraham. Nagalak si Abraham nang nakita ang aking araw. Hindi na-recognize ng mga Saduceo at Pariseo. At sila ay nanlaki ang mata nila. Sabi nga nun, nagbobos ito. Nagmamayabang ito. Wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Balikan natin dito ulit. 17. Genesis 17:1. And when Abram was 99 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Ako ang makapangyarihang Diyos. Nagpakita ang Almighty God kay Abraham sa verse 1 ng Genesis 17. At idinabtil ito ni Jesus, natuwa ang inyong amang si Abraham nang nakita ang aking araw, nang nakita nila kung nanagalak siya. And said unto him, sa Genesis chapter 17 verse 1, tuloy natin. And said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Ito po yung love team, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, bakit naging pangalawang persona nila ang Jesus? Dahil ba nasa mayroong katawan? Sabi nga ni Jesus mismo sa mga tao, before Abraham, I am. Tapos malinaw na malinaw, pinakita niya ang sarili niya, magpakita daw yung Panginoong Diyos. At hindi basta-basta na yung pakita. Sabi nga nun, ako yung makapangyarihang Ama, Almighty God.
Amen? Kaya sabi, Jesus is the same yesterday, nakaraan, today, ngayon, and forever. Sa darating pa kung may panahon pa. Amen? Kaya kapatid sa Panginoon, hindi po natin dapat po nagawing pangalawang Diyos. Dahil hindi po pwede, hindi maaari. Dahil pag sinabi mong pangalawang persona si Jesus Christ, babaliin mo, pamamalian mong sinabi niya na ako lamang ang Diyos. Sabi sa Old Testament, I, only God. As babaliin mo rin sinabi niya na isang Panginoon, isang tagapagligtas. John chapter 1 verse 3 sabi, all things were made by Him. No? Dito pa rin tayo sa Acts, no? All things were made by Him. Sabi ganoon. And without Him was not anything made. That's what's made. No? Walang alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O sino yun? Yung Logos. Yung salitang nagkatawang tao na nanahan sa atin. Ibig sabihin, nakipamayan sa flesh form. Amen? Okay. At sino ba si Jesus? Ito po, Acts chapter 2, verse 36, sabi po ganito, therefore, let all the house of Israel know assuredly. Dinggin nyo ito, sambahayan ng Israel. Di ba? Pakinggan ninyo ito, sambahayan ng Israel. That God had made that same Jesus. Ginawa ng Diyos itong si Jesus, whom ye have crucified na inyong ipinapako. Both Lord and Christ. Ginawa nito, yung Diyos, ginawa niya itong si Jesus. Pag sinabing ginawa, pinormahan niya ito na physical form. Composed by the Holy Ghost. Amen. Sabi nga nun, both parehas. Sabi nga, itong si Jesus na ginawa ng Diyos na inyong pinapako, parehas siya, both Lord and Christ. Siya yun yung Panginoong Diyos na makapangyarihan at Kristo yung Espiritu. Yung Jesus na ginawa niya na tao na pinapako nyo, siya rin yung Panginoon at Espiritu yung Kristo. Hello? John 1:3 nga, all things were made by Him, kay Jesus. Colossians chapter 1 verse 17, and He is before all things. Siya yung bagong lahat ng bagay, siya yun. Lahat ng makikita nyo. And He is before all things. And by Him, all things consist. At sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nalikha at nabuo. At before Him, sabi nga noon, all things consist. Amen? Revelation 13:8, the Lamb slain before the foundation of the world. May mga ginawa na ang God para ma-preserve ang kanyang plan of redemption. Kaya nga, hindi pa po nabuo ang yung kwento ni Adam and Eve. Amen? Inihanda niya na yung kordero niya. The Lamb of God is slain before the foundation of the world. Amen? Revelation 13:8 yan. And another scripture, sabi, before Abraham, I am. John 8:58 po ito. Amen po ba? Now, tignan natin to. Sino ba yung Father, Son, Holy Ghost? Ito na po yung ating kausap ng nakaraan sa Messenger. At sabi niya po, sige po Pastor, salamat po, marami pa akong gagawin. O kapatid, andito po ngayon kapatid, mahal po namin kayo kapatid. Sinasabi po namin to ng wala pong pagmamalaki, wala pong pagyayabang.
Sinasabi po namin ito, kapatid, sapagkat ito po ang tinatawag na rapturing message. At sa aba ko po na lingkod ng Panginoon kung pagyayabangin ko po ito. Dahil ito po ay instrumento lamang po tayo. We are reflecting the original light. Amen. Okay. Manifestation. Manifest na. God manifests Himself in 3 attributes. Or 3 offices. Ayan. Okay. Lapatan po muna natin ng talata ng scripture para mas ma-develop po yung ating pong tatalakayin. 3 dispensation of one God. 3 dispensation of one God. Also known as 3 offices and 3 manifestation of one God. But never 3 persons. The manifestation or yung offices niya lang, opisina niya lang ito, gampanin. Sabi po sa 1 John, chapter 5, verse 8, 1 John, unang Juan, kapitulo 5, talatang 8. Sabi po dito, for there are 3 that bears record in heaven. Meron daw 3. For there are 3 there that bear record in heaven. Ano yan? The Father, which is Lord. The Word, which is Jesus. Di ba? Word, Jesus. And the Holy Ghost, which is Christ. Didiretso yung natin. For there are 3 that bears record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. So, nakatago po dito yung Lord, si Jesus, at yung Christ. Lord Jesus Christ. And these 3 are one. Hello? These 3 are one. And there are 3 that bear witness in earth. Dito sa mundo, meron pong witness din ito. Meron din ito pong tagasalaysay. Meron itong parang siya yung tatawag na nakakita, nakasumpong. Amen? There are 3 that bear witness in earth. Ano po ito? The Spirit, the water, and the blood. Physical form po ni Jesus. And these 3 agree in one. Now, okay, let's continue. 3 dispensation of one God. Okay, title or offices. Ito na po, Father, Son, Holy Ghost. Kasi sabi po doon sa Matthew 28, sabi ganoon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, Father, Son, Holy Ghost. Pero, tignan po natin, bautismuhan niya sila sa pangalan. May hinihinging pangalan kanina na banggit na po natin na may pangalang ipanganganak. At ang kanyang pangalan, magiging walang hanggang Ama. Makapangyarihang Diyos. So, Father, Son, Holy Ghost. May mystery nga eh. Di ba? Hindi niya po pwedeng angkinin na sabi niya, bautismo niya sila sa pangalan ko, Jesus Christ. Hindi niya sinabi yun. Alam niyo kung bakit? Sabi po, sa Philippians chapter 2, bagamat siya'y Diyos, pero hindi niya, o nagpakababa siya, hindi niya inangkin ang kabuuan ng Diyos. Kundi siya ay nanatili sa pinakamababang antas. Sapagkat ang kanyang pagiging Diyos, composed of physical form. Father, Son, Holy Ghost. Yung Father, ibig sabihin ng Father, Lord. Yung Son, ibig sabihin Jesus. Yung Holy Ghost, ibig sabihin Christ, which is anointed one. Kaya yung Holy Ghost na ito, sa River Jordan, nagpakita yung Holy Ghost in the form of dove.
which is very gentle po ito, yung dove. Pero sa lumang panahon na nagpakita po ang Holy Spirit in the form of fire. Ibig sabihin, may gagawin ito. yung dove, mababang-mababa, ibig sabihin, ipinakilala niya ang kanyang sacrificial offering. Kaya dove, pagpapakababa siya, oo, sige, iaalay ko sarili ko, dove, napakababang uri. Okay, so, Father, ibig sabihin, Lord, Son, Jesus, Holy Ghost, Christ. Yung Father, God above us. Yung Son, God with us. Yung Holy Ghost, God in us. Amen? Father in Old Testament time, Son in New Testament time, and Holy Ghost in the 7 church ages para po to gather His elect body of Christ, which is yung bride ni Kristo. Yung Father, ito po yung sa creation, yung Son sa redemption, yung Holy Ghost sa regeneration. Amen. Purihin po ng ating Panginoon. So, very clear po ito mga kapatid sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po tayo bumubuo ng doktrina. Dahil malaya po ang salitang ito. Wala po itong pinapanigan na doktrina ng Trinitarian o oneness. Wala po. Lahat ng tinawag ng Panginoon, many are called but few are chosen. Yung chosen, hindi po ito yung mga ministro, mga kapatid. Yung old-timer understanding natin, hindi po ito. Yung chosen, which is ito yung gaganap ng mga bagay na magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon, na maipiplease nito ang Panginoon. Chosen. Yung called, ito po yung mga magkakaroon ng pagdanasa, maglingkod sa Panginoon. They are called. Tinawag sila sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Purihin po ang ating Panginoon. Amen? So mga kapatid, panandalian ko po munang puputulin ang ating pag-aaral sapagkat almost 1.5 na po tayo, no? Panandalian po muna natin puputulin at kung loloobin po ng Panginoon, mga minamahal ko pong kapatid sa Panginoon, kayo mga narito ngayon, mga sisters, opo, at ang aking family, kung loloobin po ng Panginoon sa next Wednesday ay itutuloy po natin ito. Okay, samahan niyo po ako panandaliang manalangin. Mananalangin po tayo sa ating Panginoon. Mapagpalang Diyos, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay base sa iyong kalooban. Nagpapasalamat po ang iyong alipin, Panginoon, sa kapanahonang ito, na kung saan, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na naghahayag ka ng mga salita na pinananahanan ng iyong katotohanan. Kaya dakilang Diyos, dalangin ko po sila na naliwanagan, sila po na mga kapatid po namin na nagkaroon, Panginoong Diyos, ng o nakwiken, Panginoon, sa Espiritu. Diyos, bantayan mo po sila at ingatan saan man sila naroon, Panginoon. Maging ang aming mga kapatid sa ibayong dagat, maging ang mga kapatid po namin na nasa aming bayang Pilipinas, sila na tumutunghay, at ang bawat pamilya po ng gawain ito, Panginoon, ang itinakda mo pong gawain sa dakong ito, ang mga kapatid sa mensahe, sa pangalan ni Jesus Kristo. Dalangin ko po na inyo po, Panginoon, kong paunlarin ang aming pagkakakilala sa salita mo, Panginoon, at nawa, Panginoong Diyos, ay maihatid sa mga tamang puso, tamang kalooban, ang mga kapahayagan mo ito, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na makalaya ang bawat individual, sapagkat sinabi mo, Panginoon, malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan papalaya sa inyo. Kaya, Panginoon, I pray na patuloy mo kaming i-bless, Panginoon, lalo na po sa kalalagayan po namin ngayon. And we believe, Lord, na hindi po para sa yung mga itinalaga ang pandemic na ito, Panginoon, o yung pananalasa ng COVID-19. Naniniwala ako, Panginoon, na hindi ito para sa mga elect mo, Panginoon. Hindi ito para, Panginoon, sa mga anak mo na itinakda mo sa pag-agaw.
At patuloy mo, Panginoon, na ilapat sa amin ang iyong divine protection, maging sa aming mga mahal sa buhay. And Lord, maging ang mga kapatid po namin na hindi ko na po na-mention yung kanila pong mga pangalan, mga nasa ibayong dagat, mga kapatid po namin ng mga foreigners na humihingi po ng prayer. Panginoon, I pray na inyo pong pagpalain. I-bless mo po ang desire ng kanilang mga puso according sa iyo po, Panginoon, kong kalooban. Maraming salamat po. At dalangin ko po ang aking mga kapatid na mga ministro sa mensahe, sila na tunay nga po na naglilingkod sa pamamaraan ng iyong kalooban. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, na saan man sila naroon, O Diyos. Palaguin mo po ang aming pong mga resources, Panginoon, kung ito po'y magamit, Panginoon, para po sa mga gawain, sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. At ang aming mga kapatid, Panginoon, sa Labit West, Urdaneta, Panginoon, pagpalain mo po ang mga kapatid po namin sa Anonas, pagpalain mo po sila, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, doon po sa San Manuel, Pangasinan, pagpalain mo po ang mga kapatid po namin sa dakong ito ng aming pong barangay, ng aming pong bayang Villasis, patuloy pong pagpalain at sila, Panginoon, na dadalhin mo pa po, Panginoon, na isasama mo, Panginoon, sa iyong mensahe sa huling kapanahunan. Panginoon, patuloy mo silang akayin, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin ko, Panginoon, yung mga nakikinig ngayon, Panginoon, na mayroon pong karamdaman. Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, sa iyo pong divine healing. At ito po ang isa po, Panginoon, kung i-preserve mo po sa nasalita at mensahe at yung kapangyarihan sa huling kapanahunan. Panginoon, pagalingin mo po, iayos ang mga pisikal na karamdaman at bigyan, Panginoon, ng kalusugan. Maging ang mga nangangailangan po ng provision o mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon, sinabi po ninyo, Panginoon, na hindi niyo po kami iiwan, ipababayaan, at naniniwala po ako na yung lingkod na ito po ay sasamahan mo ng mga provision para po sa aming mga daily needs, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin ko po yung mga affected po ng COVID-19 na sa mga nasa ospital, Panginoon, may your will be done. Hindi po namin, Panginoon, hawak ang iyong kagustuhan sa kanilang buhay. Subalit, Panginoon, sa oras na ito, tinataas ko po sila, Panginoon, na nawa kung inyong mamalapatin o loloobin, Panginoon, ay pagkalooban po sila ng pagkakataon na magkaroon pa po ng panahon upang makapaghanda, makilala ka sa paanyo ng iyong salita at kapahayagan sa huling panahon at maranasan po nila ang inyo po, Panginoon, pong divine healing. And I pray also sa mga frontliners, Panginoon, na mga kapatid po namin na ngayon po ay nagbabantay na mga sa PNP, sa AFP, ang mga nurses, mga doctors. Lord, cover mo po sila, Panginoon, tulungan mo po silang magampanan po nila ng tama ang kanilang mga gawain. And I pray, Panginoon, sa aming presidente, Panginoon, sa kanya pong mga nasasakupan, O Diyos. Panginoon, pagharian mo po ang aming mahal na presidente. Dalangin ko, Panginoon, na inyo po siyang ingatan, Panginoon, sapagkat kayo nga po ang may kalooban na siya po ay maluklok sa aming bayan, bansa na Pilipinas bilang presidente. Panginoon, alam po namin na hindi po sang-ayon ang ibang mga tao sa kanyang pamamahala. Subalit, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ng karunungan ng aming pong mahal na presidente upang maganap niya ng tama ang pamamahala, Panginoon, lalo na po sa pag-apula o sa paglaban po ng aming pong kinakaharap na COVID-19, Panginoon, na pandemic na ito. Maraming salamat po. At sa mga darating pa pong oras at araw, patuloy mo kaming lukuban at pagharian. Salamat po, mapagpalang Diyos. At ito po ang aking samod na langin sa makapangyarihan mo lamang pong pangalan, Lord Jesus Christ. Amen at amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, basta pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Praise the Lord.